Kung pipirmahan ng Pangulo ang ipinanukalang national budget para sa 2025, ay walang ibibigay na government subsidy sa PhilHealth. Yan daw ay dahil sa dami ng reserve fund ng state insurer. Pero paano nga ba umabot sa daan-daang bilyong piso ang reserbang pondo? Narito ang special agenda report ni Agatha Gregorio. Posibleng ni piso walang matatanggap na subsidiya mula sa gobyerno ang PhilHealth sa susunod na taon. Ayon yan sa Bicameral Conference Committee report sa ipinanukalang 2025 national budget. At pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para maipatupad ito. Nasa 74 billion pesos ang nakalagay sa House version ng budget at bumaba sa 64 billion sa Senado bago tuluyang tanggalin ng buo sa BICAM. Kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement, hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na ganong karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Ngunit hindi bago ang pagkakaroon ng malaking reserves para sa PhilHealth. Taong 2021 pa lang higit 176 billion pesos na ito. At sinabi ng korporasyon noon, pruweba itong financially stable ang PhilHealth at kayang bayaran ang mga benepisyo ng matagalan. Ngayong 2024, lumobo nga ang reserve fund sa 600 billion. Sabi ni Senate President Cheese Escudero sa isang radio interview, wake-up call para sa PhilHealth ang pagtanggal ng kanilang subsidiya matapos ang aniyay pagsayang ng malaking pera, hindi pagbigay ng benepisyo at hindi pagbayad sa mga ospital na naniningil sa kanila. Sa mga nagdaang taon kasi, hindi bumaba sa 61 billion pesos ang binibigay sa PhilHealth sa General Appropriations Act mula 2021. 71 billion ang inilaan dito noong 2021 at tumaas sa halos 80 billion noong 2022. Lalo itong umakyat noong 2023 sa 100 billion pesos at bumaba sa 61 billion ngayong taon. Matatanda ang sinabi rin ni Escudero na kaya ng korporasyon na kaltasan ang mandatory contribution ng members lalo na't napakalaki ng pondong hindi ginagamit nito. Sa kabila ng pahayag na yan, marami-rami pa rin ang mga mambabatas na nagsalita laban sa pagtanggal ng subsidiya. Bigyan sana natin ng maayos at sapat na budget ang PhilHealth at hikayatin ang PhilHealth na i-maximize ang paggamit ng kanilang pondo para sa kanilang mga health-related programs and services. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, posibleng legal issue ang haharapin dahil sa pag-zero ng PhilHealth subsidy. Ayon sa kanya, hindi direktang inaamyendahan dito ang sin tax law dahil nakalagay sa batas na may porsyento ng buwis sa mga bagay gaya ng alak na dapat ibigay sa PhilHealth. Dinepensahan naman ni na Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe at Escudero ang desisyon at sinabing maaari namang baguhin ng mga panibagong kongreso ang ilang batas na ipinatupad sa dating Congress. Para sa agenda, Agatha Gregorio, BNC.